Ngayon nga po mga sangkay, itong Davao City ay kinukuyog no ng maraming netizens at binalita na po ng media. So ano nga ba ang nangyayari sa Davao mga sangkay at kinukuyog po ngayon ng media at nitong mga netizens, no? Pag-usapan po natin yan ngayon. Okay, actually na-vlog na po natin yan nakaraan mga sangkay. So, tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, ito po ang nangyari. Ang Davao po ay binaha. Alam naman po natin yan, mga sangkay, na sila po ay very vocal pagdating po dito sa flood control. Kasi nung binabaha po yung Metro Manila, ang dami pong sinasabi ng mga Duterte supporters. Ang dami din pong sinasabi ng mga, syempre, yung mga Duterte, given na mga sangkay, no? Ngayon, ang nangyari, eto na. Binaha ng sobrang Davao. As in, sobrang lala. Ngayon, kinuyog po sila ng netizens at binalita na po sa bilyonaryo. Bilyon-bilyong piso ang ginastos pero bumabaha pa rin. You see? Ito ang salubong kay Davao City Congressman Pulong Duterte. Matapos malubog sa tubig ang ilang bahagi ng lungsod. Yan ang agenda report ni Janina Vela. Ilang oras matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Grabe, tumahiming pa mismo, no? Kung kailan nagtawag ng investigation sa mga flood control doon po sa Davao, nangyari to. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasasakto lang mga sangkay o talagang sinasadya ng panahon na makita ito mga sangkay kasi 'di ba may mga nagsasabi, actually magandang Davao. Kaya nga lang may mga nagsasabi na ang Davao daw ay parang Singapore, which is parang malabo. Ang ganda-ganda ng Singapore, just me marimar sinasabi ko sa inyo. Pero pagdating po sa disiplina, disiplinado po yung mga tao doon sa Davao. Malinis yung paligid, mga sangkay, walang tatapon ng basura sa gilid-gilid. Pero ayun na nga, sabi pa nga, bahain daw po talaga yung Davao at hindi po nila malaman yung dahilan kung bakit ganun. Kasi mayroon naman pong budget daw po para dyan, pero bakit ganun? Lubog pa rin daw po sa baha. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin na ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Calyawa na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Nako. So ano kaya yan, mga sangkay? Ano tingin nyo dyan? Kasalanan na naman ng politiko o kasalanan o talagang ang may gawa niyan kalikasan? Kasi, alam nyo kita nyo yung nangyayari ngayon sa buong mundo. Yung India binabaha ng sobrang lala. Yung China binabaha ng sobrang lala. Kahit po yung US, nangyayari sa kanila. Actually, mas malala pa nga po yung sitwasyon nila. Mga sangkay. Kaya nga lang, dito sa atin naman, maliban po kasi sa may climate change, mayroon ding korupsyon. So, kaya kahit po gawa ng kalikasan ang nasisisi, mga nakaupo sa gobyerno. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tinio kay Ombudsman Boying Remulla. Nako, yan na. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tinio selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tinio? Okay. Sabi niya dito, why is Mr. Tino selectively blind? Why he is not filing complaints against the engineers, contractors, and political personalities linked to the questionable flood control projects nationwide? Ang problema naman dyan, bakit sila lang? 'Di ba? Dapat pwede rin silang imbestigahan kung walang tinatago.
'Di ba? Kasi parang ang dating, bakit kami lang? Bakit kami yung iimbestigahan nyo? Imbestigahan nyo sila. 'Di ba? Parang ang pangit naman nun. So, kung wala talagang tinatago, then so be it. Welcome to my beloved city. Mag-imbestiga kayo. 'Di ba? Ganon. As can be seen by the flooding yesterday, obviously may problema sa mga sa kabila ng billion-billion na binuhos sa flood control. Bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga ng pag-imbestiga sa flood control projects along Davao and Matina rivers. Pinapakita lang daw yung urgency na imbestigahan daw po talaga itong mga flood control sa Davao. For me, okay yun. Mag-imbestiga. No, wala namang problema doon kasi kung wala namang tinatago, then wala pong masaisilip. 'Di ba? Pero yun na nga, gusto ko lang iklaro din sa lahat, mga sangkay, na itong climate change, malala po talaga. Tama si Pangulong Marcos itong climate change. 'Di ba? Hindi nag-agree diyan sila Pulong, hindi nag-agree diyan yung mga DDS yung mga Duterte supporters. But eto, pinaranas sa kanila yung grabing baha. No? Pinaranas sa kanila yung matinding pagbuhos ng ulan na nagpalubog sa kanilang syudad. I don't know kung hindi pa rin nila na-realize na talagang may climate change. Actually, ngayon nga mga sangkay, mayroon pang delikadong sitwasyon. Kasi baka daw matuloy yung Super El Nino. Malala yun mga sangkay. Sobrang init ng panahon, tapos sa sobrang init ng karagatan makakapag-create ng mga dambuhalang bagyo. Napakadelikado at ang pagkakaalam ko 5 beses pa lang daw po yun nangyayari sa ating mundo. Pang-anim kung mangyayari ngayon. Sa first district ng Davao City, Hinihintay pa ang magiging sagot ni Ombudsman Remulla sa hiling ni Congressman Tino tungkol sa flood control project sa Davao City. Pero sa gitna ng sagutan, it is the Filipino, now the Davaoenyo, who is the most recent victim of flooding. Para sa Grabe yung dulo, no? Ulitin nga natin. it is the Filipino, It is the Filipino. now the Davaoenyo, who is the most recent victim of flooding. Totoo yan, mga sangkay, no? Kahit saan namang lugar na bibiktima po talaga ng baha. Kahit nga sa amin. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi na po makontrol yung grabing pagbuhos ng ulan. Na kahit anong flood control pa ang gawin mo, hindi na po kinakaya. Pero sana magawa po ng bawat city, magkaroon po ng project, yung yung nasa ilalim ng lupa may imbakan ng tubig baha. Doon dumadaloy. Then kapag tapos na ang lahat, saka pakakawalan papunta sa mga drainage system, mga flood control, papunta sa dagat. Sana magkaroon po ng ganun, mga sangkay. Bawa, Quezon City, mayroong ganun. Di ba parang hindi na po, at least, kung mayroong malalang baha na mangyayari, yun na ay talagang matinding epekto ng climate change. Ganun na dapat yung mga flood control natin ngayon. Kasi itong mga flood control natin ngayon, disenyo pa po yan nung wala pa yung climate change. So, ngayon, it's time to upgrade, no? Imbis na kinukurap, paggawa yan ng mga dambuhalang mga flood control system. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung mga topic natin dito about po sa Bible, about sa mga nangyayari sa ating mundo. Nako, madami kayo matututunan dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.